Breaking news, Stella Kimbo kung Abante humingi ng tawad kay VP Sara pinagsisihan. Mali kinalaban. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinoy News Updates. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Ano kaya ito? Ha? Pasok! Nagsisisi na daw si Kimbo at Abante, humingi ng kapatawad sa mga netizens. Nako, totoo kaya ito or... Ayan, syempre, bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin, ha? Syempre, ito po ay nagmula kay Kabibig. Ayan, syempre, suportahan natin ang kanyang channel, mga katunay, ipagpatuloy natin. Tao lamang, ewan ko. Alam mo naman mga politiko, di ba? Pag ramdam nila kagilid na sila, dapat magpapaawa effect. Pero ramdam nila na powerful sila, na maraming makikinig sa kanila, na maraming naniniwala sa kanila, banat ng banat. Wala silang pakialam kung meron silang nasaktan, wala silang pakialam kung tama ba or mali ang kanilang mga aksyon. So, ang ibig sabihin nito ay parang pinagsisisihan na nila kung ano yung nagawa nilang pagkakamali. Parang napaka-timing naman ang kanilang pagsisisi ngayong malapit na ang eleksyon. Hindi, ako napansin ko lang mga katunay, ha. May mga panahon na pwede ka naman magsisi. 'Di ba? Dati pwede kang magsisi. Pwede kang humingi ng tawad. Bakit ngayon malapit na eleksyon? Hindi. Malay natin baka nga naman is humihingi na talaga ng kapatawaran o nagsisisi na sa kung ano man ang nagawa nilang pagkakamali. Ang importante ganun 'di ba? Ayun ang importante doon. Kaya nga, in every action, there is a corresponding reaction. Nako, mga kabibig. Heto nga, may nakita akong video na kung saan ay parang todo-drama itong si Stella Kimbo. Wala na yung mga gold, ano ba mga kwintas na mamahalin. Napaka-simple ng makeup. So, eto kabibig, manood tayo kay Stella Kimbo. Parang biglang naging simple yung datingan niya, no? Hindi na katulad ng dati. Ikaw naman kasi ate, kung makapaglabas ka ng mga gamit mo Siyempre, kapag yun bit mo, may makakakita sa'yo, wow, ang ganda ng bag ni ma'am. Tapos siyempre, kilala ka, di ba? Public servant ka, siyempre. Tapos, kilala ka pa sa mga ganyan-ganyan, i-issue ka pa sa kung ano-ano. Kaya interesado sa'yo, di ba? Kaya kung ano yung makikitang butas sa'yo, sigurado, ispipikpakin nila yun. Ikaw naman kasi, labas ka ng labas ng kung ano-ano. Siyempre, titignan nila yung halaga nun sa Shopee, sa Lazada, o kahit sa mga tindahan, di ba? Kasi ganito yung bag ni ma'am. Tignan natin, ay, ganito pala yung presyo niyan. Di ba? Di kasi kayo nag-iingat. Kung kayo mga nangongolekta ng mga designer bags ba yun? Sana dinidisplay nyo na lang sa kwarto. Huwag nyo na ilabas kasi syempre public figure kayo di ba? Bawat ilagay niyong burlolong sa katawan nyo, is mako-question yan. Kung kinakailangan nga, tagto 200 o 150 na relos lang isuot nyo, pwede na. Diba? Kung saan, parang sincere ba ito? Alam mo, Kimbo, magpakita ka ng ebidensya, katulad ni VP Inday. Di ba? Katulad ni VP Inday na kada magsalita siya, may papel. Correct. Di ba? Papel na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Ikaw, sinasabi mo na fake news yun. Patunayan mo. Hindi na natin na-play yun. Kasi si Kimbo yung nagsasalita. Kasi mahirap na mga katunay. Sana maintindihan nyo naman. Pero sabihin ko na rito kung ano yung sinabi niya. Yung mga lumalabas na balita sa kanya, tungkol syempre doon sa mga designer bags, mga expensive na mga gamit niya na nakikita sa kanya, is fake news lang daw yun. No? Hindi daw totoo yun. Walang katotohanan, kaya wag daw tayo maniwala. Ang gusto niya lang daw mangyari is, magkaisa na lang tayo, wag na tayo magsiraan. Diyos ko naman, ma'am, sasabihin ba nila sa iyo yun kung di nila nakikita?
Parang yung mga tao naman, ginawa nating mga sinungaling. Parang ginawa naman nating marites, gaya ng mga ginagawa nyo kay BP Sara, di ba? Si BP Sara nga, wala tayong nakikitang mga designer bags. Tama ba yung sinasabi ko mga katunay? I-correct nyo nga ako. Wala tayong nakikitang mga ganyan eh. 'Di ba? Kung sino pa yung taong nakikita nating napakasimple lang ng dating. 'Di ba? Yung pa yung pinagkakamalan nilang kurakot. Si FPRRD nga eh. Natapos sa pagiging presidente, wala, ganun pa din. Simpleng tao pa rin. Hindi mo nakikitang nagtata-travel all around the world. 'Di ba? Fake news. True. Di ba? Alam nyo, sa sobrang kadramahan nyo, di na back to you ka. Wala daw pinipili. Sure ka, walang pinipili? Tapos ngayon, papiling victim kayo. Kayo yung unang nang titrip at gumagawa ng kung ano-ano. Tapos ngayon, sasabihin mo na magpapabiktim ka at sasabihin mo na fake news yun lahat. Fake news. 'Di ba? Sila yung lumagay ngayon. Parang naramdaman nila yung ginagawa nila kay VP Sara. 'Di ba? Tanungin naman kayo ngayon. Ano ang pakiramdam ng ginagawa nyo kay VP Sara? Sa inaakusan nyo kay VP Sara? 'Di ba parang ang sakit din sa inyo? Naakusahan kayo kung sakaling malinis talaga ang inyong mga konsensya. 'Di ba? Pero ang sakit, 'di ba, pag napapagbintangan, ganun din ang ginagawa nyo kay VP Sara. Si VP Sara naman kasi is true lala, is true lili. Na wala namang ginagawang anomalya. Kayo lang yung naglalagay ng anomaly sa kanya. 'Di ba? Eh sino ba dapat ang pag-isipan? Si VP Sara o si kay... 'Di ba? Grabe. News yun lahat, ikitang-kita namin sa'yo. Di ba? Yung mga alas at bags mo, yung mga relo mo, fake news yun. Yung mga sinasabi mo, fake Ako news. nakita ko kasi yung mga picture na yun. Ma'am, hindi ko po sinasabi sa inyo na, kurako to, ganito, ganyan. Gayon sa parent town. Hindi. Pero nakita ko lang po, ganun. Meron nga kayo ng ganun. Diba? Sana sinabi nyo lang, ano lang yan eh. Nabili ko yan, fake yan. Diba? Pwede naman ganun. Mas makakalusot pa yun kaysa sabihin na fake news. Kumbaga, imitation lang ito. Yung bag ko, imitation lang yun. Hindi totoo yun. Kung imitation yun, ma'am, hindi naman nakakayang sabihin para hindi na kayo maipit. Diba? Kasi kung itatanggi nyo pa, sabihin fake news lang yung nakikita nyo, yung sila sabi, ay, sino yun? Sino may dala ng bag na yun? Kamukha nyo. Diba? Ang hirap naman sabihin na gano'n. Ay, kamukha ni... Ako, banggit eh. Hindi nyo na lang sana sinabing fake news lang. Sana sinabi nyo, fake lang yung nakikita nyo yun, hindi totoong bag yun. Yung mga alas ko, puro peke lang yun. Kayo naman. Diba? At least inamin mo, peke. Okay lang yun. Diba? Malay mo, bawiin pa ng mga tao yung pag-iisip nila sa'yo. Kaso pag sinabi mong fake news lang yun, eh hindi, wala, nakita eh, kita sa picture eh. Yun, narinig namin! Baka fake news yung bag, baka fake yung bag, baka nakuha lang niya sa ukay-ukay. Eh, sinasabi ko kay Kabibig. Oh, di ba? Baka fake yung bag, ayun. Halaga na lang yung sinabi. Kwintas niya, baka napulot na niya sa basurahan. Kaya nga, baka fake news yun. Kaya talaga, binigyan niyo talaga ng huwag kayong magpa-high blood kay Kimbo. Alam niyo naman si Kimbo. Mga Q, Marikina Q. Dapat may mga Q. Dapat ang mga kagamitan nila. So, ewan ko kung nagsisisi ba si Kimbo or parang confident pa rin si Madam Kimbo. Oy, knowing na powerful siya kasi ang kanyang padre de pamilya ay sino ba? Martin Romualdez. So, dapat protektahan din nila ang kanilang padre de pamilya. Nako, itong Padre de pamilya, eh, no? Hey! Oh! Isa naman si Benny Abante. I don't know kung siya ba ang nag-post sa Abante? statement na ito. Nakita ko lang kapipig ha at babasahin ko sa inyo ano ang inyong reaction. Ito ang sabi ni Benny Abante. Ito
To my brethren in Christ. Pastor pala ito si Benny. No? Pastor. When I make a stand on what I believe, I'm always sure to make it known. Oh, I can't play politics on it and be diplomatic about it. Sometimes I get carried away and become careless in mentioning some names. Wow! Hindi makontrol ang emosyon. Pastor siya, no? Parang sinasabi niya dito, is masyado siya nagiging padalos-dalos doon sa mga sinasabi niya. Wala siyang preno. Parang pinagsisisihan niya yung mga ganong sinasabi niya na, pasensya na kayo sa pagiging padalos-dalos ko. Pasensya na kayo sa mga pagbibintang ko, ha. Pastor siya. So iba yung pagiging pastor niya at iba yung pagiging politiko niya. So dual yung karakteristik niya. Ay, delikado niya. Hindi marunong mag-control ng emosyon. Baka pag upo niya baka sometimes maguguluhan siya kung pastor ba siya or politiko pag nakaupo siya sa Congress. Diba? Delikado yun. Diba? This is not to demean Muntakin mo, pastor ka, pero ganun ka, no? nor to disrespect him. Oh, so hindi niya, ang tawag dito, nirespeto pa rin niya si VP Sara or kung sino man po mga resource person na kanyang, tawag dito, sa kanyang careless in mentioning some names. If any... So, parang ang ibig sabihin doon, kasama na rin si VP Sara doon sa hinihinga niya ng tawad. 'Di ba? Eh kung ganun, maganda yun. Nalalaman mo yung pagkakamali mo. 'Di ba? Talagang bumait kayo no, nung malapit na yung 2025. Di ba? Parang parang nararamdaman nyo siguro kung gaano kalakas ang isang Inday Sara. Di ba? Nararamdaman nyo yan. Kasi di ba pag ikaw congressman ka, tatakbo ka, distrito yan. Siguro hindi mo alam kung ano sa distrito mo ang Maka Duterte. Mamaya may Maka Duterte dyan sa distrito mo, hindi ka manalo. Ganon, di ba? Kaya minsan kasi tactics lang eh. Tactics lang yan. Na kunwari magiging mabait ako ngayon. Pero pag nanalo ako, yari ka na sa akin. Balik na naman ako sa dating gawi. Ganon naman eh. Ganon naman pag malapit na eleksyon, lahat ng mga walang hiya, lahat ng mga politiko is bumabait. Pwera na lang doon sa likas talagang mabait. di ba? Tapos pag nanalo na, ayun na naman. Diba? Kita mo nga yung isa hindi nagpapakuha ng picture, di ba? Tumatakbo ng party list. Halos itaboy lahat ng mga bisita niya. Dinadayo pa siya. Oh, ngayon ang bait-bait na. Pasumba-sumba. Di ba? Pa-picture-picture kung saan-saan. Pa-marathon-marathon pa ata. Pa-exercise-exercise pa. Di ba? Pero nung walang eleksyon, hindi niya kailangan yung mga tao. Halos ipagtabo yan, di ba? Wala pang ang pakialam sa mga customer niya. Kahit mawala pa daw sila, walang problema. Ganyan naman talaga pag politika eh. Magiging anghel. Mga demonyo nagiging anghel yan. No, unawa natin yan. O baka sabihin naman ni Sir Abante, ni Kong, walang yaka, nagpapakabait na nga ako, BT. Nilalagyan mo pa ng masamang kahulugan. Hindi. Kong Abante, kung talagang yan talaga ang nasa puso mo, kung gusto mo talagang magbago at pinagsisisihan mo na ang ginagawa mo, good. Hindi lang dahil sa tumatakbo ka, na nagsisisi ka sa ginagawa mo, na hinihingi mo ng tawad. Kundi dahil isa ka ding pastor. 'Di ba? Kumbaga, kung ano yung kasalanan mo, dapat ihingi mo talaga ng tawad dyan. Alam mo sa sarili mo kung ano yung pagkakamaling nagagawa mo, syempre dahil pastor ka. Dapat ikaw ang maging magandang ehemplo. 'Di ba? Way some got offended on my carelessness, Oh. I apologize. Oy, nag-apologize na si Benny Abante. Ay. Buti pa to si Benny Abante, marunong mag-apologize. Yung isa parang hindi pa siya nag-apologize. Kung baga, sinabi niya lang na yung mga balitang lumalabas sa kanya, yung mga nakikita is fake news. Perhaps it's just saying what the Apostle Paul has said. Apostle Paul. I am therefore become your enemy because I tell the truth. Nagiging kaawan niyo ba ako kasi nagsasabi ako ng katotohanan? Wow! Galing ni Benny Abante. Anong katotohanan ba yung sinasabi ko, sir? Yun ang hindi ko magets. Nagsasabi ng katotohanan dahil maraming naiinis sa'yo kasi nagsasabi ka. Wala po akong makitang katotohanan na sinasabi nyo. Kasi kung katotohanan niyang sinasabi nyo, ang unang makakaramdam ng pangungurakot ni VP Sara ay ang taong bayan. Yun.
Doon pa lang sa sinasabi nyo at ibinibintang nyo kay VP Sara is hindi nakakumbinsi-kumbinsi sa taong bayan. Hindi nyo ba napapansin ang hinaing ng taong bayan? Hindi nyo ba napapansin na ang mga tao ay patuloy na sumusuporta sa kanya at naniniwala kay VP Sara na wala siyang kasalanan? Ultimo ang COA pinatunayan na wala siyang kasalanan. Kaya mas lalong napalapit ang taong bayan kay VP Sara. 'Di ba? Hindi nyo ba iginagalaw ang inyong mga mata? Hindi nyo ba tinitignan? Hindi nyo ba inililigid? 'Di ba? Diyan lang ba kasi kayo sa Congress nagtitinginan? Kayo lang ba? 'Di ba? So yung sinasabi nyo, totoo lang yung sinasabi nyo na maraming nagagalit sa inyo. Hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi kami naniniwala sa kung anong inaakusan nyo kay VP Sara. 'Di ba? Hindi po kami naniniwala doon. Konsensya. Next time, no names will ever be mentioned, just what I believe to be true. I hold no grudges to anyone. No names, ha? No names, ha? Let brotherly love continue. I will still go out of my way to help anyone, a friend or a foe. By the way, Ang I will bait, not no? get offended if some people mention my name negatively. I want to be a gentleman by telling those who got slighted, I'm sorry. Ay, humingi na talaga ng tawad si Abanti Kabibig. Talagang ano, no? Talagang parang madamdami ng ano niya, madamdami ng message niyang yon na ipinakita niya na humihingi siya ng tawad. Eh sana nga totoo yan, ha? Baka naman po pag nanalo na naman kayo sa susunod, iba na namang usapan niya. So it means, taos-puso ba niyang inamin na nagkamali Oh. siya? Taos-puso ba niyang inamin na anong tawag dito? May galit siya? Kay VP Sara? Ay, ewan ko kabibi ko eh. Basta, yun lang ang nabasa ko, yun lang ang napansin ko na si Kimbo, meron pa rin siyang pride. Parang May pride pa sinabi rin. niya na, oy, fake news ang pinapakalat nyo. Huwag nyo Hindi, di siya kayo humingi ng ng fake ano. news. Hindi totoo yung mga bags ko, yung mga dangling earrings, and mga gold, at mga alas ko. Hindi yan totoo. Guni-guni nyo lang yan. Hallucinations no. Pero itong si Abante, I apologize. Oy, grabe, iba talaga. Iba talaga ang kamandag ng people power. Hindi, kumbaga ano eh. O, di ba parang ito yung ano eh. Yung sa cruise, di ba? Si Estas tsaka si Dimas. Parang si Abante, si Dimas eh. Di ba? Kasama mo ko sa iyo ka, parang mga ganun. Yung isa, si Estas, hindi nagsisisi. O, hindi ko na binanggit si Estas. Kayo na mga katunay, sino si Estas? Si Judas, kilala nyo? Walakbak! Magkaisa ang lahat ng tao ba? Makikita ng mga politikong ito na ay iba. Iba itong si Sara. Maraming supporters. Maraming lumalaban. Iba. Pina-lifestyle check tayo. At eto na, nag-profile lock agad-agad ito. Bakit nag-profile lock sila? Tapos, hindi na pwedeng mag-message, mag-komento. Takot ba sila? Kasi hindi yan eh. Inaabot sila ng basher sa ginagawa nila eh, di ba? Kasi mali na yung ginagawa nila eh. Hindi na tama yun eh. Nag-aakusa ka sa isang taong walang kasalanan eh. Gusto mong magpakulong ng isang taong walang kasalanan. Kaya nga sinasabi ko, kaya ang daming taong nakukulong na walang kasalanan talaga. 'Di ba? Hindi naman lahat ng nakakulong may kasalanan eh. Kalimitan dyan, yung iba napapagbintangan lang. Nawawala ng hustisya. 'Di ba? Eh, si VP Sara hindi nila basta-basta mapiga ng ganyan. No? Dahil si VP Sara lumalaban at si VP Sara talaga is alam nila, maimpluwensya at alam din nila na maraming sumusuporta dyan. Doon pa lang sa sumusuporta eh. Paano mo titibagin ng isang tao na maraming taong sumusuporta dyan? Doon pa lang matatalo ka na eh. Diba? Kahit magsama-sama pa kayo sa Kongreso, kung ang taong bayan ang makakalaban nyo, kung ang mga taong bayan na naniniwala kay VP Sara ang makakalaban nyo, sa tingin nyo kahit magsama-sama kayo, mananalo kayo, hindi. Ewan ko, Bibig, bakit sila takot? Kasi kung hindi sila takot, ay, they will not do the profile lock. Kung hindi sila takot, they will not apologize. Kung hindi sila takot, they will not speak about fake news lahat yan. Diba? Ganyan yung sinabi ko kanina eh. Kumbaga sa mga distrito nila, hindi nila sigurado kung sino yung mga solid na sa kanila dyan. 'Di ba? Malay nila kasi diyan baka mamaya may mga Duterte supporter na pala to. Meron na pala dito sa lugar natin. Eh paano tayo yung mananalo kung kakalabanin natin si Sara Duterte? Mas mabuti siguro is lumabas muna tayo. Manahimik tayo muna.
'Diba? Para manalo tayo sa susunod. Ganun naman eh. Kailangan mo magpakabait para manalo ka eh. Dahil kung hindi mo ipapakita sa tao na mabait ka, ay imposibleng manalo ka. Kaya magkakaroon ng mga sa eleksyon, magkakaroon ng mga plastikan. Kaya nga doon ka makakadinig ng mga words of wisdom lagi eh. So it means, natakot sila sa masang Pilipino. Natakot sila sa mga nabulgar na mga sikreto. Natakot sila na baka it's the end of their political career. Pwede. Kasi ang mga tao Pwede. ngayon, ayaw na ng mga budol. Ayaw na ng mga ipalitiko. Ay, sawa na Ayaw kami ng dyan. mga ganong style ng mga politiko na parang may minamahal na padre di pamilya. Ay, yung mga politiko na parang ginawang poon. Para kasi kayong ang tingin sa inyo ng mga tao, yun nga yung mga nakakausap ko, parang ang tingin sa inyo is puppet. 'Di ba? Pinapagalaw lang kayo. 'Di ba? Sitang baluslos. Oh. Ang sakit noon pag iisipan kayong puppet, hindi sa akin ang gagaling yan kundi sa mga nakakausap ko. Kasi nakikipag-usap din ako sa mga tao sa labas. Pinag-uusapan din namin 'yan. Yun ang nagiging sinasabi nila sa inyo. Mga puppet naman 'yan. 'Di ba? Kumbaga mga sunod-sunuran, 'di ba? Sakit noon. Bilang politiko, sabihan ko sunod-sunuran ka. 'Di ba? Oy, yan ang sabi ng mga ilang netizen. Oo, kasi nakita nila na isang salita ni Martin, tahimik sila lahat. Walang nakapalag na sinabi ni Martin. Isang lang ni Tambi yan. Isang hey, hey, hey! Oh! Napapaus ako. Na, yung budget ng OVP is still 733. Yung iba nga, sabi nila na gawing zero. Pero once nagsalita si Martin, walang palag. Kahit ang Makabayan Black, hindi na nag-react. So, ang ginawa nila, as is na, yung 733 million Kaya nga napapaghalata sila kung kanino lang sila sumusunod eh. Basta pag sinabi ni hey, hey, ho, naku, wag niyong anuhin yan, tirahin niyo ng tirahin. No? Parang dire-diretso sila. Pero pag sinabi, stop! Stop! Lapit na eleksyon, stop! Pakabait muna tayo. Stop, stop, stop. ng budget ni VP Sara. Oh, kahit ano pang ginawa ni Raul Manuel, ni Brosas, ni Franz Castro, pag nasalita na ang padre de pamilya, tahimik agad. Oh, Padre de ganun pamilya. pala. Grabe. So, Kabibig, ano ang yung reaction sa apology letter ni Benny Abante kung talagang sa kanya ito galing? At itong video ni Kimbo na sabing fake news lahat yung mga pinapalabas nyo ngayon. Ay, ano kaya no? Excited ba sila na tatakbo sa next election? Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Pinoy News Updates at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Kabibig. Ayan mga katunay, kayo, naniniwala ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Comment lang po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.